Ayan, hello everyone! We're here sa episode 11 ng ating Work From Home Be Awesome webinar. And here with me are LJ and Enteng. So, hello co-host LJ. Hello everyone! Thank you for attending. Or kung sa team replay kayo, thank you for watching. Ayan. Oo, yan. And then, ay dapat pala i-share ko sa iyo to, LJ. So, ang mission namin for this webinar, for our webinar series is to help our fellow Filipinos to become virtual assistants din, especially yung mga people na nasa call center katulad namin dati ni LJ, 'di ba LJ? Yes, ex-call center agents kami na naging highly paid virtual assistant. So gusto nyo ba yon? Oo, tama. Kaya kaway-kaway ang mga mga call center dyan, mga nag-work sa BPO company. And then, yun nga ang reason namin ni LJ on why we want to become virtual assistants, yung mga nagwo-work from home, kasi you will have time freedom. Ayan, so you'd have more time with your family or with your dog or with anyone else na kanino mong gusto mag-spend ng time with, walang schedule. And then, you are also a business owner. So, ikaw yung mamimili ng clients mo at saka ikaw din yung mamimili ng work na gusto mong gawin. And most of all, you will also have financial freedom. So, ano yung bakit financial freedom? Kasi if you are working from home, our clients are not from the Philippines. They are from other countries. And it earns us dollars. At maganda yung pay kasi you command your rate. Di ba, LJ? Yeah, that's right. Tash, sandali lang. Parang may nakikita akong something dun sa screen na nakaka-block dun sa presentation. Okay lang yan. Hindi pa naman tayo naka-presentation eh. Okay. Sorry. Kala ko may slides ka. Sorry. Wala naman. Okay lang yan. Tama si Tash. I just wanted to share din dun sa online Filipino freelancers na group kanina. May nakita ako na she fired her client dahil ang bayad lang sa kanya is 75 pesos per hour. So, how much is $1.50 ngayon? Nakakuha siya ng isang client, pero guess what? Anong bayad sa kanya? $4 per hour. Ang saya-saya niya na doon. So, dapat tayo, aim natin at least $10. So, kung gusto nyo, ang starting rate ninyo, especially sa mga newbies, sa mga call center agents or kung government or corporate employees na, you want to quit your job, be with your loved ones or most important people in your life, then you would want to start at a high rate para ma-cover ka agad yung expenses na pinoprovide or benefits na pinoprovide nung magiging ex-company mo in the future. So that's why, we have this. So sundan nyo yung webinar series namin para maging highly paid virtual assistant kayo pag start ninyo. That's right, tama. And yung $4 per hour, mababa pa rin yun. Pero depende kasi yun sa skill mo. Siyempre, kung wala kang skill, yun lang yung kaya mong i-charge. Mga $3 at saka $4. Mukhang general, siya VA lang. Oo, yun. So, kaya kailangan nating mag-specialize. Yan, katulad sa ating guest ngayon, meron siyang specialization, si Enteng, di ba? Hello, Enteng! Hi, Enteng! Nakamute ba si Enteng? Ayun, hello! Hello, good evening sa inyo. Good evening! Good evening. Anong Bisaya ng good evening? Maayong gabi. Maayong gabi sa tanan! Ang mga migo na ako diha sa Cebu, maayong gabi sa imo tanan. So yung Cebu tsaka Davao, pareho sila ng ng language, parang ganon. Dialect. Language daw yon, hindi raw yung dialect. Saan ko ba naman? Okay. So language. Yeah, oo. Pareha. Cebuano. Bisaya. Oo. Kaya hindi raw siya, kasi tama nga naman, hindi siya dialect. It's a language. Kasi language naman talaga, meron siyang meron sariling language. Ayan. So, hello, Enteng. Can you tell us about your specialization? Ayan, pwede ka na mag-screen share. Screen share ko muna yung yung screen share ko. Wait. Okay. Screen share muna ako. Wait.
Okay, hello. Anong nakikita nyo sa screen? Yung may kulot ba dyan na nakasalamin? Tapos merong entingnabablit.com ba yan? Oo, meron. Yes. Okay. Yes. Kulot ka ba, Enteng? Medyo, pag humaba yung buhok ko, nako, ganyan ako, yung katulad Kulot dyan. na. Pero pag maiksi, sakto lang. Okay? So, ano nga ba ako? Unang-una, babatiin ko lahat kayo, yung mga nanonood, yung mga nandito sa webinar. Good evening. At salamat sa tanggap. Salamat Mami Tasha sa invitation na hinayaan mo akong magsalita dito at mag-share ng aking mga nalalaman. Oo, thank you Ren for sharing with us your knowledge, Enteng. So, nakilala ko si Mami Tasha noong classmate kita sa IVS, di ba? Oo. Yun. So, yan, laging nandun yan. Una lagi yan doon. Ako late ako dumating eh. Dati Nandun. late din ako palagi. Okay. Sige. Ako si Enteng Nawablit, taga-Kawit, Cavite. So, malapit lang dito sa amin yung bahay ni General Emilio Aguinaldo. Ang Cavite ay historic capital of the Philippines. Siyempre, dito yung Winagayway. Unang Winagayway ang bandila ng Pilipinas, no? At isa po akong graphic designer, pero graduate po ako ng philosophy. So, malayo, no? Oo nga, ang layo. Okay. Layo. Parang sideline ko lang yung graphic designer. So, yun kasi yung na-practice ko simula nung college ako. So, as of now, part-time ako sa isang school as a visual graphic design NC3 trainer of TESDA Cavite, din sa Cavite. So, ayan po. Graphic may mga design trainer ng TESDA Cavite. Opo, kasi kailangan i-certified ka ng TESDA para magturo niyan. Actually. Hindi lang marunong ka niyan, hindi lang alam mo yung mga ganyan. So, kailangan ano ibig sabihin ng NC3? National Certificate po. Bakit may 3? Pangatlong yung certificate mo na yan, ganon? Hindi, parang something label nila yan, Yun. So, NC3 po yan eh. Libre ba yung course na yan? Oo, di ba libre sa TESDA? May mga may mga libre kasi may mga voucher silang binibigay. Pero po sa mga school, lalo mga training center, meron pong bayad. Ay, bakit may bayad? Ganon. Opo. Pero yung sa TESDA, alam ko, may libre, di ba? Pagka sa TESDA pag may available po na voucher. Ay, tapos ganon. yung voucher na yun yung pwede mong i-enroll sa mga training centers para yun yung magiging bayad mo sa kanila. Pero babayaran mo yung voucher? Hindi po, binibigay po yun ng TESDA. Depende po sa sa training center. Minsan training center na yun nagbibigay ng voucher, gano'n. May ganun pala yun. So, yun po. Ngayon po, nagtuturo po ako sa isang school sa Cavite, sa senior high school. Yan pa, part-time ko po yan. Tingnan niyo yung mga ginagawa namin. Tinuruan ko rin sila kung ano yung tuturo ko sa inyo ngayon. Okay. Kasi mostly yan yung mga trending topics kasi ngayon. Actually, tapos ang nagpapasweldo sa'yo si TESDA, ganon. Hindi po. Ay, hindi. Sino? Yung school. Si TESDA po, siya po yung nag-certified sa akin para magturo. May ganun. Kasi hindi ka pwedeng magturo sa isang school niyan kung hindi ka certified. Akala ko under ka rin kay TESDA. Hindi pala. Okay. So, yun po. So, first year ng senior high ngayon, grade 11. So, ayan po yung natutunan nila sa ang saya-saya naman ng subject nila. Ano ba yan? Di ba? Sana part lang yan. May ganyan ding subject. Kailangan ko matuto ng graphic, visual graphic design. Di ba Hindi, mag-concentrate tayo sa WordPress LJ. Masaya. Oo. Sige. Magko-concentrate din ako dyan. Sige. Pero yun, syempre, dapat mag-concentrate tayo niyan yung concepts ng graphic design. Opo, kailangan po. Kasi mostly web designing po yung inaano nyo eh. Oo. Yun po.
Yung Ayun. tinuturo ko sa mga senior high na yan, part lang yan ng the whole thing. Tinuturuan ko po sila gumawa ng logo, tinuturuan ko sila gumawa ng printed poster, mga mock-ups, mga website design, hindi yung sa WordPress yung as in design. Yan. Opo, yun po. Yan ba yung parang PSD to HTML? Actually, yung sa PSD, graphic designer lang yung gumagawa, no? Oo, Then, tapos kokopyain na lang ng web designer, ganon. Yung ano po, hindi po, yung developer po, encoder, ganyan. Sila po mag-encode nun into something, na talaga. Website na talaga, yung responsive website na may pag kinlik mo, ito yung lalabas, ganun. Pero most probably, yung pinaka-design ng website is a graphic designer po. Sila pong nagkakawa. Ganun pala. Start na po tayo? Sige, go! So, ito po. Ang ituturo ko ngayong session natin dito sa Work from Home, Be Awesome. Social Media Poster Essentials. Yay! Oo. Hey. Tapos, tanong ko, ano ba yung mga elements na nakikita nyo sa mga posters na yan? Pakitype na sa chat box. Logo. Pakitype. Logo. Logo. May logo. Pero pinalitan ko na yung logo ko kasi maraming text yan. Hindi nakikita. Tapos May yung text. may quote. Oo. Yung text. Ano pa? Text. Yung background. Background, image po. Yan. Opo. Overlay. Overlay. Play. Sige, next tayo ha. Yung outline ng overlay. Opo, yung outline ng overlay. Yan po. Sa ano po mga elements na nakita natin dyan? Frame. Frame. Yung background, yung text. Quotation, yung quote. Yung quote. Yung pangalan ng website. Pangalan ng website. Okay? Tapos yung libro. Website name. Okay. Oo, yung libro. Yung libro. Ito po. Yung quote. Ganun din, pareho lang. Ganun din. Mostly yun, no? Pero walang logo. Opo. Ito. Kwan. Parang nagkaroon siya ng no? Parang topic sa taas, gano'n. Oo, merong parang topic sa taas. Opo. Tsaka tatlo na. Tatlo na yun, pare-pare. Ito si Ayan si Gary Vaynerchuk, my favorite. So, yan po, no? Yan, tingnan natin, no? Ganun pa rin, pero may mga picture. Picture niya talaga. Oo, ang galing ng graphic designer nitong si no? Gary Vaynerchuk. Okay, no? Kahit marami. So, tingnan natin kung ano talaga yung bakit ko pinakita yan, ma'am. Ngayon, no? Okay. I-dissect natin kung ano yung laman talaga, no? Ng isang poster. So, ito, anong nandito? Yung Headline. Ability, headline, quotes, or text. Yan yun. Okay? Yan yung pinaka, main text. Tapos, author, o kaya siya yung quoted, yung creator of the quote siya. Yan. Importante yan. Siyempre, yung creator of the poster. Sino gumawa o kanino yun. Yan. Tapos, yan yung mostly. Ito, and sa taas, sa baba, yung call to action. Bakit nga ba call to action tawag doon? Related background sa likod or sa image. Tingnan natin ha. Yan yung mga parts ng poster. Ay, wait lang, Enteng. Medyo nawawala-wala ka. Parang Audio, medyo. Oo, try mo nga ilapit sa yung bibig mo sa mic mo. Ganon. Parang sa client ko. Sabi, hindi kita marinig. Puro yung mga baso ng Starbucks ang naririnig ko. Ganyan. Sige. Okay na. So, Ayan, sige. Stacy. Simple lang. Headlines, quotes, yung author, yung call to action, creator of the poster, yan. Diba? Ito, sa internet lang to eh.
yung quote, sino yung may sabi, related photo, sino yung may gawa sa ang website, makikita. No? Mm-mm. Ganun pa rin, quote, ano pa, yung kung sino nagsabi, ito, call to action, talagang address mo talaga nung company or what. Yung background naman, related photo, kung ito, photo, yung photo ng author kung sino nagsabi. So, yung mga words. Next, ito naman yung kung ano yun. Kung ano yung explanation nun. Itong nasa, nakita niyo ba yung mouse? Wala. Ay, okay. Nawawala ka rin. Enteng. Shopee daw, sabi ni Rowella. Oo. Bakit? Chappy. Oo. Okay. Si Chappy yung robot, ang kilala ko. Chappy ba yun? Diba? Chappy pangalan niya. Nakikita niyo yung mouse sa ano? Oo. Oo, Yan, kita namin. gumagalaw. Ayan. So, ito yung template or yung branding of the company or the social media account. Tapos, ang characteristic niya is should be consistent sa lahat ng mga posts mo. Yun. Yun, should be consistent. So, ayan. Tapos, kailangan din dito sa text. Wala na, hindi na marinig. Lumalayo ka, Enteng. Wala. Should be focus sa ano. Yung sa poster. Ito, yung headlines, yung text. Yan yung pinaka-focus ng poster. Siyempre, yung author, yan, it will create authority sa poster, sa website mo. It will create more value sa website mo, sa poster mo. No? Kasi, if you quote someone na talagang have authority in that field, di ba? Siyempre, sinul mo yun, di ba? Tapos lalo pa pag kinuot mo sa website mo or sa social media account mo. Then, ito, the poster should be present in all times, no? Kasi ito yung branding nga sa isang social media account. Nag-gets mo yun? Hello? Hindi po ba? Yan, oo. Okay, ito more example. Ito sa isang company ulit, sa Rebro. Ang branding niya or yung template niya na merong square na white dito sa gilid, cream, tapos andito yung logo niya. Then sa lahat ng post niya, nandito yung quote. Ibig sabihin quotation, tapos yan, everything what happens a reason, give it like there. So, ganun pa rin. Consistency, kung ano yung font na ginamit, hindi masyadong naglalayo or ano. Tsaka yung readability, dapat super yun talaga yun na nababasa. Tapos, syempre yung quote should catch the emotion of the reader. Sa likod, yung background or yung picture, dapat related pa rin dun sa quote at it should not distract the purpose of the poster. So hindi siya sana maging agaw pansin sa poster, no? Para hindi na mawala yung purpose ng quote. Parang magsusupport lang siya. Yes po ba yun? So next poster yung dito kay Bo Sanchez. Ito. So malaki pa rin, andito pa rin yung focus sa quote. Image, nag-support dito sa quote. Pero hindi siya nag-distract sa purpose ng quote. Nakita niya yung ano. No? Tapos yung author, yung sino naggawa sino nagsabi ng quote, nandito pa rin. Creates authority. There's a call to action. So, after the reader sees or reads the poster, what they will do next? Are they going to share the poster or are they going to visit other social media account of
Bo Sanchez. May mga iba pang mga address or pwedeng makontak kung saan, ganyan. Diba? Okay, yan. So, next po natin. Ito, another example. Ganun din po. Headlines should be readable. Then ito, color contrast. So, yung kulay niya, nag-contrast dun sa background na dark. So, ang makikita lang talaga, yung quote. Di ba? Then yung background, related pa rin, fight. Yan. Tapos sa baba, action pa rin. Yun yung creator ng poster. Next. So ito, tingnan natin yung mga kaninang i-review natin yan. Nandun ba sa mga example natin kanina yung mga nakikita nyo ngayon dito? So, una-una yung branding niya, yung logo, then yung frame, no? Sa lahat ng post niya naka-frame, tapos yung picture related photo, then yung font na ginamit niya, yun pa rin, yan sa baba. Tapos syempre yung author ng picture o ng quote. Yan. Tapos next, so ganun din to, may branding niya, yung quote, yung author, yung website. Yan, lahat yung branding niya yan. Then dito, ganun din. Creates yung branding talaga. So tingnan natin yung iba pang poster, no? Na pwede natin tingnan. Pero, tingnan natin yung kung ano yung mga napapansin nyo sa what have you noticed sa mga poster na yun? So, it should have focus dun sa text, consistency, kung ano yung font na ginamit, ano yung mga elements na ginamit, no? Kung paano yung style ng pagka-poster niya, yung template, ginamit ba? Yung quality, nababasa ba yung mga text, nababasa ba yung mga information doon? Color contrast, kung yung kulay ba ay nag-complement doon sa background color, no? Na pag sinama yung kulay na yon, titingkad yung isa, hindi matatabunan ng isa. Authority, yung usually yung nagki-create ng authority ng isang poster kung sino yung mga nagsasabi ng mga quote na yun, no? So dapat lagi nating i-acknowledge or bibigay natin yung credits natin dun sa nagsabi ng quote na yun. Urgency, explain ko yan. Clarity, clear ba ang message, no? Completeness, or nandun ba lahat ng elements na kailangan ng poster. In terms of elements, ito yung next. Elements of an effective FB poster. So, yung branding. Ano ba yung branding? So, yung branding ay yung mga elements na parang pag naisip ng isang titingin doon sa poster na yon, siya yun. Ito yung poster ni Mami Tasha. Yun kaagad talaga. Parang nagdumadagdag sa cognitive load niya yung poster na yun. So example, color pula. Dumadagdag saan? Dumadagdag sa cognitive load. Kumbaga, hello. Ayan, sige, go. Ayan, malinaw na. Ayan. Branding, kunyari yung color, branding color, na pag nakita yung kulay na yun, ma-equal siya sa isang company. Kunyari, pula. Ano yung mga company ngayon sa atin na kulay pula? Si Coca-Cola. Coca-Cola, McDonald's, etc. Color blue. Ano yung mga Pepsi, mga ganon. So, kailangan
consistent tayo sa branding natin para yun yung maging iniisip ng mga titingin ng mga poster at maalala ka. Maalala yung company, maalala yung website, maalala yung social media ka. So, yun. So, dapat very strict tayo sa branding. So, ano ba yung elements ng branding? Logo, website, font. No, hindi yung paiba-iba yung font, bawat poster, ay maganda tong font na to. Ito naman yung gagamitin ko next time. Ito ay maganda to, parang Ay, ganyan ako. dapat isa lang din kasi kasama yun sa branding. Ay, nako. Di ba pwede may variation? As long na yun pa rin. Yun pa rin. Kunyari, for the past 3 years, yun yung 5 font na lang yun yung gamit mo, okay lang yun. Hindi na pwede naman maraming font, pero dapat parang consistent. Kuwari, every Friday. Consistent pa rin. Sabi nung client ko, isang font lang daw, pinagalitan ako sa website ko. Bakit ang daming font ng website mo? Ganyan. Yun, ganun, di ba? Kasi branding din yun, actually. Yung kulay. So yung up to lang font yun, Sir Enteng. Actually, sa rules na actually, sa rules ng mga posters, sa mga design, 1 or 2 lang. 1 or 2. Hindi ka lalabas ng 2. Hindi ka lalampas ng 2. Yung color, ilang colors naman? 1 or 2 lang din. 1 or 2 lang din. Diba? Ano yung style? Style, yung mga template. Kung kunyari yung style mo merong quote sa taas, 'di ba? Kung merong frame, dapat maging consistent ka doon. Ganon. Ayun yung style mo. Yun yung style ng poster no? So dapat kung gagawa ka ng isang poster, throughout yung posters na gagamitin mo, iisa ang style mo. Pwedeng ganun. Kasi nga, magkikreate yun ng branding. Doon ka makikilala. Yun, di ba nakita niyo yun sa poster ni Gary V? Na ang poster niya, sa mga poster niya, nandun yung picture niya. Laging yun yung picture niya. Nandun siya. Tapos, may pirma. Branding niya yon, style niya yon. Tapos, instead of website, yung may Gary V. Yun yung niya. Yun yung pinaka website niya or At least, sa social media naman siya. Focus naman siya sa social media. Oo. Gusto ko rin, meron din akong pirma na gano'n. May mga sariling style. Then embrace mo na yung style na yon. Tapos yun na yung mag-create ng branding mo. Okay. Yun. Ganun pala yun. Insight. Hindi yung paiba-iba, hindi yung every week, ay magustuhan ko. Sorry na, Enteng. Yung iba pa nga lalo. Yung iba pa nga lalo na sa printing, meron sila pang tinatawag na punch-on number. Ibig sabihin, yung punch-on number na equivalent sa isang color, sa isang company, dapat yun lang. Dapat parehas na parehas. May ganon. Branding pa rin tawag doon. Oo. Kaya sa print, dapat ganun din yung kulay. Hindi yung paiba-iba. Oo. Ganun siya. So, next natin. May question ba about branding? May question ba tayo? Wala naman pa ako. About branding. Wala. Chat. Wala pa naman. Okay. Okay pa naman kami. Yan, medyo mabilis. Babagalan natin. Ulitin. May mga questions. Wala. Wala naman. Elements of sa headlines naman or main text. Sa main text, lalo pag sa sales poster, kailangan very clear ang benefits. Ano yung benefits? Sino ba? Sino pwedeng sumagot ng benefits sa isang poster?
benefits, time and money freedom. Oo, ganon. Yung kumbaga sa product, yun yung makukuha mo. Pag binili ko yung product na yan, yun yung Oo. makukuha ko. So, clear sabihin, right information, ayan yun. Napaka-importante yan. Ganon. But about yung details, kung event yan, seminar, or ano pa man, yung details yan, ano yung what, about saan yung event na yan, yung when, yung time and date. Di ba? Oo, Yung kasi where, minsan nakakalimutan ko yan. yung who, sino yung mag-i-speak, sino yung makikita mo doon, sino yung mga audience, para kanino ba yun? So, dapat nandun lahat. Meron ka bang sample niyan? Meron po later. Sige. Okay. Images should be related. Siyempre, no? Hindi natin pwedeng, unless kung mga texture background yung mga talagang nilalagay natin na images. Tsaka, it should be touch the emotion of the readers. No? Hanap tayo nun sa... Saan ba pwedeng kumuha? Saan kayo kumukuha? Sa Pixabay, ng picture. Pixabay, Excel, saan pa? Sa Pixabay lang ako. Kasi yun yung maganda. Unsplash. Saan pa? Saan pa pwede? Unsplash. Unsplash. Ano pa ba? Snap. Ano ba yun? Snap.io? Ay, hindi. Hindi pala yun. Gusto ko kasi yung mga pag kasi sa Pixabay tayo kumuha ng picture, hindi na kailangan ng anong tawag doon na parang this image is from pixabay.com. Hindi na kailangan ng ganon. Walang credit. Oo, hindi na kailangan ng credit. Ganon. Ano yan? Common ano? Acknowledgement, ganon. Hindi na kailangan. Snap.io. Maganda rin dito. Limited lang. Okay naman. Ayan. Gusto ko tingnan. Yan. Hindi namin nakikita niyo yung Bakit wala akong nakikita? Inano ko, tinay po sa chat. Okay. Fine. Kala ko pinakita mo sa script. Creative Commons yun. Ayan yung inaano natin. Hi, Divine. Hello, diba? At 8. Hi, Janice. Hi, Kisha. Hi, Ruela. Ayan, dumadami na pala tayo. Dumadami na tayo. Hello, everyone. Hello, everyone. Creative Commons yan. So, balik tayo? Okay, yan. Okay. The emotion of the readers. Tayo. Connected sa code, connected sa lahat, connected sa mga ino-offer. Kasi yung image, ayan yung nagre-represent kung ano yung mga details na nilagay mo. 'Di ba? Yun po. So, any question about images? So, sa mga tingnan natin yung mga Creative Commons, no, yung CC0 ba ito? Tingnan natin yung credits na ng mga minsan sa pag-use ng photo, hindi lang search ka sa Google, diba? Tapos lagay mo sa image, tapos igagawin na natin ng poster or what. Ano tayo dyan? Bantayan natin yan. No? So alam niyo ba kung paano sa Google yun? Kung kahit mag-search kayo sa Google, okay lang na ano ba? Sure. Ayan, mag-share ka ng ibang screen. Anong nakikita nyo? Google. Kasi dito, kunyari, sinulog. Sa Cebu yan, di ba? Ang tagal. Tapos, yung
Porket, inano nyo sa images, okay na yun, no? Hindi, may settings pa dito. Dapat yung settings niya. Search settings. Oo. Image. Ayan. Sa ano, sa Images. more. Oo. Tapos more, tapos pwede mo yung i-filter, gano'n. Ayan. Filter mo na yung Creative Commons niya pwedeng gamitin na hindi mo na pwedeng anuhin. Bakit kaya mabagal ang internet ko? Oo, mabagal ang internet ni Enteng. Hindi. Enteng Kabisote. Enteng Kabisote. Ang galing ng anak mo, Rowella. Di ba nasa France kayo? Bakit alam niya yan? Opo. Ayan, usage right. Tools. Usage right. Usage rights, yan. Yan, oo. Ano ba ito? Hindi siya si Enteng Kabisote, baby. Not non-commercial. Tama ba? Ito? With modification. Opo, yan. Reused with modification. Oo, yan. So, yan lang yung pwede mong gamitin sa poster, tapos pwede mong edit. No. Label or use. Modification, yan. Yan. So, ganyan siya. Hindi yung basta, ano mo na lang, search ka, tsaka ano. So, sa isa kong share. Ay, ano nangyari? Nag-stop ka yata ng screen sharing. Okay. May question about images. Wala naman. Okay, next tayo. Ito, elements ng isang poster, yung call to action. Dito mo naman invite people what to do next or where will they go after. Sa kanila na mabasa yung isang code o isang sales page. Yung contact, nandun yung contact, kung paano sila makapag-get in touch. No? Yun. So, laging nandiyan. So, syempre, may question ba about dito? Usually, ang nilalagay dyan, website, yung address nila sa Facebook o sa mga social media accounts, yung may @ So, yung Facebook nga, meron na rin @ yung Instagram, meron na rin yung Twitter, naka @ na rin natin. Usually, isa na lang yung name nila. Tapos, so yun. So, paano ka makontak? Yan, dyan yun. Sa call to action. Or, i-invite mo sila, maghikayat kung ano yung dapat gagawin. Siyempre, sa poster, kailangan niya ng katulong. Hindi lang yung, sabi nga, picture, ano ba yun? Parang, speaks 1,000 words, something like that. Pero kailangan pa rin ng text to post. No? So, anong format niyan? So, nandun yung urgency, what about, yung info, headlines or benefits, URL, more details about the poster tsaka URL. So, bakit dalawang URL? No? Sa mga Facebook kasi, may nakikita tayong see more, di ba? Dito, punta tayo sa Facebook ko. See more. Share ko ulit yung Facebook naman. Anong nakikita? Yung Facebook mo, ayan. Facebook ko. Oo. Okay, yan. So, ito, work from home. So, dapat, kunyari, ito, dito sa post na to, kailangan, bago pa lang mag-see more, nandito na yung isang URL. Yes. See more mong ganun, meron pa dito, dapat. So, dapat ito, nandun pa lang sa see more, unang see more. Kasi yung iba, hindi pinipindot yung see more. Di ba? Parang nandun pa lang, kuha mo na na-catch mo na kagad siya, na-filter mo na kagad siya. Ganon. Tsaka, ano yung mga Oo nga, yung iba, ayaw ano yung pindutin yung format? see more. May see Sell more. daw.
hassle daw. Ano, dapat nandito. O, tapos, ano yung nandun? Yung urgency. Ano ba yung urgency? Yung, kunyari, 3 days to go before the sales end. Ganon. Oh, Urgency. before Christmas, ganyan. Ilan ba? Mga ganon. Tapos yung what about or information. Ano yung pin? Usually, ito yon. Yung what about or info. Ito yon. Yung headline. Learn the elements of an awesome FB poster design. Ganyan. Yan yung... May tanong ako. Yes. Hindi ba si Facebook ang bahala ng mag-ano na? Kunyari yan, yung kay Tasha, yung nasa screen na. Hindi, taas mo. Yung nasa screen na yan. Di ba si Facebook na ang bahala na maglagay kung saan siya magsisibor? Hindi. Usually, ano na siya? 4 to 5 lines lang. Up to 5 lines. One. So before the 5th line, dapat meron ka na yung URL doon, ganon? Yes po. Kailangan ano. Pero kung hindi naman kaya lagyan ng URL 'yon, pwede naman sa baba. As long na yung poster ay catchy, 'di ba? Talagang i-click yan ng yung poster din may URL na rin 'yun, 'di ba? Hindi po natin kung lalagay tayo ng URL sa poster. Unang-una ang tanong ko diyan, makiklik mo ba yung URL sa poster? Oo nga. Kaya may URL dito sa text sa post. Kasi i-click yan eh. Hindi mo yung i-click mo, yung URL na lang. Di ba po? Any question? Or balik na tayo sa ano? Sa'yo ba yung may tumatahol na aso? And Sa akin, biglang tumahol yung aso namin. maingay pala yung aso nyo. Minsan din yung aso namin maingay. Mag-mute muna ako sa gitna. Okay lang yan. Paano mo naman siya mapapatigil? Nalaktan ko na lang yung hindi ko nga alam eh. Oo. So, diba, ko. Paano Huwag maingay. Huwag mo na maingay. Natagdagan na. Okay, ito. Ayan, okay na to. Yung URL, more details. Usually sa text to post, nandun lahat nung details, more details ng about sa poster. So hindi mo ilalagay lahat ng details sa poster. Kasi magiging crowded siya. Okay? So typefaces. Ano ba yung typefaces? Ano ba yung font? Alam ba? Font typefaces. Yung font o yung typefaces. Hello? Oh. Hindi ko alam. Okay, yung font, yung typefaces muna, no? Yan, natin yan, yung typefaces. Kung ano pinagkaiba ng typefaces. Usually, ang tawag lang natin, anong font yan? Tama yun. Anong font yan? No? Wait lang ha. Share ko yung Photoshop. Okay. Ang typefaces, nakikita yung Photoshop? Yes, kita namin. Ang typefaces, yung family. Ibig sabihin, itong gamit ko ito, ang family niya, ang typeface niya ay Philsonsoft. Font, ito yung member ng Cintiq, Italize, light italic, book italic, regular italic. So hanggang heavy. Ayan yung font. Gets. So ayan yung font. Yung family, Philsonsoft, yung font, kung ano siya, kung anong characteristic.
Yan. So, ganun din yun. Kunya, Helvetica. Eventica na lang. Evenetica. Yan. So, merong condense, meron. Yan. Ganun siya. Pero ang family niya, yung typeface niya. Evenetica. Okay, gets. Next. Ang pinagkaiba ng serif sa sans serif. Alam mo ba yan? Dapat alam yan sa pagpipili ng font. Saka ano yung mga use niyan. So, Oo, yung serif, yung Serif, yun yung parang may something sa dulo. Tama. yung may, yung may kaartehan. Gano'n. Oo. Serif. Yun, oo. Serif. Ang serif, yan sans serif without serif. Yun. Yung ibig sabihin ng sans, ibig sabihin without serif. Yung ganito. Yan. Yung Times New Roman, serif. Tapos yung sans, Arial. Gano'n. Yan. Ito, yan. May mga ganyan. Versus sans. So, in typography, yan. Meron silang mga buntot. Yan. Buntot ang tawag. Mga ganyan. Sa, sa sans serif, diretso lang siya. So, ito. Serif fonts are easier to read in printed works. Yan. Ang sans serif naman, better on the web. Okay? Ito, printed kasi marami yung dot per inch niya sa web, nasa 100 dpi lang. So, mas readable ang sans serif sa screen. No? So, ano nga ba, ito, yung may mga ganyan. Readable siya sa printed. Ito, readable naman sa screen. So, sa mga bata, usually, mas maganda ang sans serif font para mabasa nila, ma-recognize sila. Kasi parang shape siya, shape letter. So, may dalawang klase. Organic, tsaka yung blocky. Yung gamit natin sa font sa presentation natin, sans serif siya pero blocky yung type niya. Tapos, sans serif will blow up the character in general shape. So, yan. Depende kung saan use. So, sa printed, dito sa web naman to. Yan natin iba example. Old style, transitional, modern, slab serif. Tsaka yung mga sans serif. Yan. Sa web type usage, usually, sa web to 60% yung mga gumagamit ng sans serif sa mga headings. Sa paragraph, sans serif pa rin, 66%. In conclusion, type of work, print serif. Sa web, sans serif. So, yun po. Pero, the best font choices are ones where readers do not notice the font, but the message. Yun pa rin. So, galing to sa urban fonts. So, matatapos na tayo. Hello, nandiyan po ba? Choppy po, choppy. Andito pa rin. Medyo nawawala ka, pero andito pa rin naman kami. Ayan. Okay. Sa color, ito naman yung mga effectivity of colors. Kung saan mo siya maano. No? Yan. So, ang complementary kulay sa green ay red. Yan. So, mas makikita mo siya ng mas malinaw, effective niya. Kung yung complementary yung gagamitin mo sa kanya. No? Or, gumamit ka ng nawala, no? Nawala. Nawala. Say, mag-switch ako sa website. Okay. Ayun. Gumamit kayo ng parang color scheme sa website para makita nyo yung mga pwede nyong gamitin na kulay. Color scheme. Sa color.adobe.com. Nakikita niyo yung website?
Kita na namin. Okay. So yan, pwede kayo mag-create ng complementary. Bagal talaga ng website ko. Makikita nyo ang bagal ng internet. Makikita nyo kung ano yung mga complementary colors. Wait na. Yan. Pipili kayo kung ano yung complement niya. Yan. Tapos, meron sa right side, yung mga use na pwede niyang anihin. I-produce. Yung mga color scheme na pwede niyang sa darker, lighter, ganyan dito. Tapos sa dito ay darker side, tapos lighter side, tapos ito yung kulay. Ganun. So, meron din siya sa triad. Kung anong kulay ang gagamitin niyo. Yan yung mga guide niyo pwede. So, ito yung website, colorschemedesigner.com. Pwede ring color.adobe.com. Complementary, triad, compound shades, or custom. Monochromatic, pwede rin. So, maganda dito sa color of happiness. I-type mo. Ay, may ganon. Happiness. Ang Yeah. galing naman niya. Saya-saya naman yan. Ayun yung mga Oo, kulay happiness ang color ko. Yan. Actually, red. Yun, oo. Kaya ito, yung mga ganyan. Pwede mo, yan. Tingnan mo rin kung ano. Yan. Kung suit ba sa kulay, sa taste mo. Okay. So, sa kulay yan. So, next. May share screen lang. Nakikita niyo ko yung screen. Medyo nawawala ka, Enteng. Naka-wifi ka ba? Mm-hmm. Oo. Sige. Kasi, nawawala-wala ka na talaga. Madaming wala-wala na. Ganon. Hello, Hello. Okay. Ayan. Okay na. Oo. So, ito yung mga sales page. Example ng sales page. For example, sa TRC. Sino member dito ng TRC? Ako. Lahat yun. Diba? Makita natin agad kung ano yung benefit ng isang poster niya. Then, yung picture, syempre siya, creates authority. Diba? Tapos kung saan, join, quick start plus implementation seminar. What, when, where. Diba? Kung ano yun, kung kailan, yung oras, kung saan, PICC, tapos yung logo branding ng TRC. Call to action. Pa to eh. Website pa eh. So, ganun din sa KCON conference. So, picture ng speaker creates authority. Tapos, sa taas yung branding, yung tagline, yung details ng speaker, kung saan, yung details kung anong class siya, kung saan niya siya kung kailan niya siya matatagpong magsalita, details pa rin sa speaker pa rin. And call to action, register now at karigna.com. Tapos follow us sa Twitter or sa ito yung mga clear na call to action. Next, ito, sales page din actually ito eh. Kunwari, parang ano pa rin yan eh. Parang
parang commercial or ads pa rin yan eh. Offer or benefits which na the best. So, yan. So, nag-support yung image dun sa offer na yun or benefits sa tanong na yun. So, ito yung Hong Kong night market at night. Rated photo. Then, call to action, alam na, Cebu Pacific. Saan siya matatagpuan or ano. Ganun yun. Parang kailangan mo pa-book ng sa Cebu Pacific ano, para dyan sa posting na yan. So, ito yung kalaban ng Cebu Pacific, Philippine Airlines. Ganun din. You'll never feel alone. Bring this on TV show to keep you company. Yan yung headlines niya, benefits, yung related photo, and the text, call to action, Philippine Airlines. So, ito. Yun naman. Yan. Headlines, benefits, related photo, call to action, globe. Ganyan. Tagline. With tagline. Nag-explain ang sales page. Ito, wala na ano. Actually, yan na yun. You can work a financial miracle, benefits, then details kung saan evento, then call to action sa baba. So, ito, sa isang school, ang title ng school, kung ano yung mga ino-offer, call to action sa baba. Ganun. May tanong ako, Sir Enting. Yes po. Tingnan mo yung last na ano ba yan? Poster na pinakita mo. Di ba iba-iba yung font niya? Iba-iba yung iba-iba ng style ng font niya. Yung sa school ba yun? Ano ba yun? Yeah. Asan ba yan? Nakita nyo na? Oo. Nakita nyo na? Oo. Yung ano na ba yun? Ibalik mo ba doon? So ito, yung branding niya, yung San Sebastian College, yan talaga yung font ng school. Then, yung color nila, yung team color nila is green and gold. Then, now accepting enrollees is urgency, kaya pula siya. Then, yung font ginamit yan, the same lang, magkaka-iba lang ng size sa kulay. Usually, yung kulay dapat makita. Kung ano yung background, dapat complement doon sa text. So, isang klaseng font ba yan? Isang klaseng font lang yan. Magkaiba lang ang size. Pinataba, pinaiksi. Pinataba, pinapayat, ganyan. Isang klaseng font lang yan. Tapos yung font nitong sa taas, yun yung branding font kasi nila. Yung college. Opo, yan po. Then, Question po. Yes po. Ayun. Enteng dun ba sa mga font, halimbawa dun sa family ng Helvetica, kung halimbawa magagawa ka man ng sa image or yung poster mismo, dapat ba kung halimbawa sa Helvetica, dapat dun sa family ng Helvetica lang kukuha para parang mas complementary sila sa isa't isa? Pwede rin. Okay. Yun din kasi ginagamit ko eh. Kung yung kunyari, kailangan ko italize na font. So doon na rin ako para hindi masyadong malayo yung font na ginagamit. Okay. Thank you. Pwede kayong mag-edit sa ako kasi Photoshop user talaga ako. Hindi ako masyadong nagka-Canva. Pwede kayong mag-Canva, pwede kayong mag-Pixlr ba yun? Pixlr. Pixlr. Yun. Tsaka yung sa Adobe Spark. Spark.adobe.com. Pwede kayo gumawa ng mga poster dyan. Pwede kang mag-sample sa Adobe. Pwede. Okay. Anong gusto nyo? Kunyari quotation? Oo, na FB poster. FB poster ng quotation. Gumawa na ako.
Yung mag-umpisa ka sa scratch, yung wala talaga. Okay, sige. So, ang FB post ay, sukat niya ay 940 pixels, 788 pixels. Resolution 72 lang dahil mababa lang ang resolution sa screen. Then, kung sa print yan, 300 dapat yan. Color mode RGB, screen color. Kung pag si MYK, kung ipiprint yan, gagawing book or ipiprint sa ng poster. So, RGB 72, 940 pixels, 788 pixels. Okay. So, yan. So, kunyari yung... Ay, ano na ba ako? Naka-share na ako? Opo. Okay. Yes. Kunwari, yung branding, gawa tayo ng branding ni Mami Tasha. Kuha ko ng logo niya. Lalagay ko sa baba. Then yung kulay ng ginagamit niya na kulay ay yung medyo pink. Di ba po? So, yan yung poster. Gagawa lang ako ng eyedropper para makuha ko yung kulay. Gagawa ko ng shape sa taas. Yan. Ano bang quote ba or parang webinar? Or ito? Ganyan mismo. Quote or ito na lang sales page niya. Oo, ayan na lang. Sige, okay lang. Kasi Yan. meron So, na tayong gamit. Yan. Yan. Lagay ako dyan. Pwede dito. Pwede kong ilagay yung webinar episode 11. Webinar episode 11. Ang font niya ay Arial. Napaka-rare na font. So, pag ginawa ko siyang pink din, hindi siya makikita. Papalitan ko yung kulay niya. Gagawin kong white. Para mag-complement doon sa yan. Gigitna ko na lang. Tapos tataas ko pa. Yan. Tapos, yung learned elements of an effective or awesome FB poster design, yan yung parang title niya. Learn, gagawin kong pink, the elements of an, wait lang, mali ako. Dapat nakabox siya para hindi siya lumabas. Learn the elements of an awesome FB design, FB poster design. Design. Yan. Tapos anong konto? April at face. Yan. So yun yung font niya eh. Oo, si fat face. Tapos yan. Design from ako. So you can impress your client. Liliitan. Pero itong nasa taas. Gusto ko mas mataas yung mas emphasize. Tapos dito ay kung kailan ngayon December 13 2016 9 p.m. Kukuha ng
pictures. Yung baba. Call to action. So, anong pwede nating ilagay na call to action? O, gawin nating aerial to, yung medyo mataba. So, join us and learn. Yan, tama. Ano pa ba? And learn. Join us and start working from home. Para mas compelling ang call to action. And start working. Yan. Tapos, lalagay na lang natin yung picture ng mga speaker tsaka yung host. Wow, sanay na sanay gumamit ng Photoshop. Hindi naman po. Sakto Ang lang. sarap tingnan, no? Ano yan? Anong tool yan? Erase? Eraser lang po. Okay. Yan. Ang cute. Hindi Ay, ko alam yan. Mamaya tatry ko yan. Hmm. Di ba yun yung magic select and or something? Iba yun, Magic Wand yun eh. Di ba? Oh, Yun. May secret ako doon para madali. So, ayan. Tapos related photo. Saan ba ako ng related photo? Ito ang photo. Kahit wag mo nalagyan ng photo, mukhang okay na yan, di ba? Kuha malinis. Oo, para malinis. Malinis tignan. kulang dun sa... Wala. Webinar. Actually, may kinuha ako. Ay, meron na ba? Ready na agad? May ready na ako eh. Inulit ko. Ano yun? Ito. Pwede ka pa lang gumawa. Tapos lalagay ko dyan. Yan. Bilis mag-Photoshop, o, di ba? Okay na. Yay! So, yung Ganda. logo, nandito yung parang episode whatever, number, nandito yung headlines, nandito yung kung kailan. Nandito yung authority, si Mami Tasha, si Coach LJ, ako, tapos related photo. Parang about, FB poster eh. Actually, hindi lang FB poster yan. About social media post. So, working from home. So, sa text naman, pwedeng sabihin muna natin yung headline, kung kailan, tapos join the webinar, yung link. So, yun lang yun. Ayun. Tapos, sa quote, pwedeng ganyan. Oo nga, no? Ganda. Tapos, kung walang photo, pwede rin ito. Saan ba yun? Yan. Simple lang. Diba? Lalagyan lang ng konting Mukhang malinis. Oo, mukhang malinis. pwedeng humanap sa kunyari, flower texture, ganyan. Hindi ko alam yon, flower texture. Ano nakikita nyo? Saan yon? Sa Pixabay? Hindi, kahit saan lang. Oh. Kahit saan. So, ano ang texture ng flower? Sige nga. Okay. Ganyan. Okay. Pwede bang palitan ng kulay yung mga flowers na yan? Yes, pwede yung palitan. Control U, then hanap ka kulay. Ay, ganon. Ulit. Control U, hanap ka kulay. Hue na
in university. As in, unggoy. Ano mo, yung eyedropper ang ginamit mo. Okay. Hindi eyedropper. Ano tawag dyan sa tool na yan? Photoshop. Oo, hindi. Ano Kunyari- yung... Kunyari, medyo pink yan. Then, nasa background naman siya yung opacity, bababaan natin. Oo. Or, Tapos, ano nangyari? Hard light. paano siya naging blue? Nandito ako eh. Mag-ano Tapos siya, anong tool dyan yung ginamit mo pang palit ng kulay? Control U. Prines mo lang yung U? Letter U? Control U. Control U. Oy, alam na. Yeah. Recorded yan. So, Control U. Yan. Mag-adjust. Control U. Okay. Anong complementary ng violet? White. Oo. Complementary ng ganun. Ganun Yan. na try ko nga yan. No? Di ba ang bilis ng Photoshop? Kasi kay Canva kasi mahirap gawin yan. Isa-isahin mo, no? Tsaka mabagal ang Canva pag Pag mabagal ang web-based kasi. internet mo. Tapos sa Photoshop, pwede mo na rin yung anuhin para ma-emphasize niya pa. Pwede mo na shadow. Lalagyan ng shadow yung text. Oo nga, no. Ma-emphasize niya. Oo. Gusto mo mas makapal, bilhin mo ang shadow. Sa bagong version lang ha. Yan. Nandun pa rin yung logo, nandun pa rin yung ganun. Okay. Any question pa po? Galing, kailangan ko matulog. Oo nga, galing. Yan. May questions ba tayo for Enteng? Nag-overtime na tayo. Oo, thank you very much sa pagtuturo sa amin yung Enteng. Tapos mo na bang iyong presentation? Assignment nyo sa akin. May assignment daw tayo. Ayan. Ayan, Create. 5 lang dapat. Ay, sorry. Hindi pa pala nakashare. Sorry naman. Hindi pa yan. Share ko na. Mami Tasha, Yes. para sa mga Mac user, Paano sa mga Mac user? kasi yung Photoshop mo hindi siya yung portable, hindi siya pwede sa amin. So ano gamit mo? Canva. Okay. Pwede bang wala po ba kayong halimbawang, kasi di ba kagaya nung Adobe Audacity? Screen niya, almost perfect. Malinaw. Malinaw, diba? Ganun. LJ. Kaya ako, personally, goal ko rin magka-Mac. Pero hindi pa ngayon. Torrent ko na. Ang baba ng RAM kasi ng Mac. Hindi kasi Hindi, depende. May RAM na syempre pag the more na mas malaki, kung mas mahal. Pero kasi hindi sila na-upgrade yung MacBook. Pero naman yun, parang yung Mac na, yung RAM na yon is for talagang doon use para sa ganung unit. Oo. Kasi graphic designer na. Ang sama kasi kailangan lagi siyang up to date. Oo. Yun lang. Updated siya lagi dapat. Yun. Ready na sa activity or assignment? Ayan na, ready na. Ready na. 5 quotation poster and 1 sales poster with the size of 800 by 800 or FB size and 40 pixels by 788 pixels. Bahala kayo. Pero na lang, kahit yung FB size na lang. You can use your favorite quotes. Apply what you have learned in this
session, apply the important elements that the social media poster should have, and note, not all elements should be present but apply only the important. Yeah. Yun. Basta yung pinaka-importante lang na nandun. Good luck and God bless. So, thank you sa inyong lahat. Yay! Thank you, Enteng. Thank you so Sana hindi much. magamit yung mga narinig at natutunan nyo. Oo, ay, Enteng, i-post mo yung homework natin Oo, sa sa group para sa mga team replay. Ayan. Okay. Pwede po magpa-tutor paano gumamit ng Photoshop. Iniisip ko yan Baka pwede rin ako magkaroon ng tutorial about Photoshop. No? Ganun siguro. Magpa-tutor paano gumamit ng Photoshop daw, sabi ni Divine. Actually, mahirap siya sa una, no? Lahat naman. Pero lahat ng about Photoshop ay nasa YouTube. Nasa YouTube lahat yan. Oo nga, nasa YouTube lahat. Pero kasi depende kasi kung kunyari, pag kailangan ko yung isang feature, ang ginagawa ko, yun lang yung isa-search ko sa YouTube. Ganon. So, kailangan ko magtanggal ng background, How to remove background. How to remove background in Photoshop CS6. Ganyan. Oo. Correct. Dito napakadali sa bagong version, napakadali maggawa magtanggal ng background. Kasi yung version ko, paid version siya, kaya hindi ako nahihirapan. Oo. Meron rin akong Audacity. Here. Hindi ako. Yung Adobe Audition. Yun ang maganda. Adobe Audition, pang podcast. Podcast, yan. Meron ako lahat niyan. Pwede ba tayo mag-share ng license dyan? Joke. Hindi pwede Windows ka pala Pwede, actually pwede. Pwede, kahit Mac? Kasi Oo. $20 a month ba? $20 a month? $20 a month ba? Ewan ko nakalagay. Creative Cloud, $20 per month. Pero ito na yung lahat ng Adobe. Lahat-lahat. Kung yun naman ang trabaho mo, okay lang. I will pay Actually, ang nagagamit $20 ko for dito, that, sa apat na product ng Adobe. Photoshop, Illustrator, InDesign. DC, Lightroom, tsaka Muse. Minsan nag-Muse ako. Ano pa ba? Magkano yun lahat? Premiere. Ano ba? Lahat, ano ba yun dyan? Hindi ko nakalimutan ko na. This is price plans. Nakuha ko kasi ito. Teacher ako sa isang school. Humingi ako ng email address ng school na may .edu. Tapos, educator. Plan. Mas mababa. 14,000 a year. Okay. So, mga around 1,000 something per month. Oo. Okay. Pero ano kasi siya? Excuse me. Yun. Useful siya. Ayun. O, sa lahat ng gustong mag-try, gustong bumili ng Adobe Cloud. Adobe Cloud tawag dyan, no? Yun. May tanong si Elizabeth, sa TESDA daw ba, itinuturo ba lahat ng elements ng Photoshop? Hindi talaga sa TESDA, no? Yung talagang merong parang, graphic design na company, parang ganon. Graphic design courses. Courses, no? Tinuturo yun. Especially yung basic. Basic ang tinuturo doon, yung visual graphic design, NC3. Basic talagang tinuturo. Tsaka yung output nila. Kasi sa amin, ang target namin,
lalo sa mga student ko, after a year, magkaroon kami ng assessment test. So magkakaroon din sila ng National Certificate ng Visual Graphic Design. So, kailangan nila makapag-output within 2 days from 8 a.m. to 5 p.m. ng logo, ng website, design niya na. Mock-up, kunyari, yung mga packaging, yung ibig sabihin ng mock-up, packaging ng gamot, packaging ng sabon, packaging ng bote, ganyan. Tapos, yung isa, website, brochure. Yan. Logo, brochure, website, tsaka yung packaging. Yun yung dapat i-output sa assessment. Oo, yun yung dapat. Tapos mga ilang months yun pagka nag-aral sila ng ganun? Actually, hours siya. Depende na lang kung ano schedule sa training center kung ilang months siya. Sorry lang. Titingnan ko kung ilang hours siya. Kalimutan ko yun. Sige. Usually, nasa 3 months if ever kung araw-araw. So, ang graphic design ay nasa 487 hours. Tagal pala, no? Yes. Ayun. So, yung mga ayan yung para sa mga gusto talagang seryosong maging graphic designer, no? Mm-hmm. Oo, ganon. And then, Enteng, tell us naman, saan kanila mahahanap pag hinanap kanila? Nandun ka sa work from home, Be Awesome Group, meron ka bang website? Dapat pala bago ka mag-guesting, kailangan tinapos mo na muna yung website mo. Oo, coming soon yung website mo eh. Oo. Kasi yan ang pang-promote mo sa sarili mo. Enteng Nawablit lang sa Facebook. Message nyo lang ako if ever na may katanungan kayo. Okay, yan. So, Enteng, ilagay mo sa chat para Ay, wala ka pang website, no? Oo. Pero meron na akong lahat na Hindi ko pa lang nade-design. Okay. Ayan. So, wala na tayong ibang questions for Enteng. May katanungan about DA or what? May tanong ba kayo about Huwag lang love life ha, wala ako na. Love life. Any questions, guys, about kay Enteng? Wala na siguro. Wala na. Okay, thank you, Enteng. Dami namin natutunan na. Oo nga, thank you very much. Marami kaming ayusin ni Tasha. Oo. Correct. Mga magpapagawa ng logo, pwede dito sa akin. Oo. Oo. Hintayin mo lang, binibuild ko na yung concept ko. Oo. Ikaw na talaga. Sige na, hindi na ako magpa-Fiverr. Ayan. May Fiverr ka, Enteng, na account? Wala. Wala. Mura kasi maganda rin sa Fiverr kasi yung kumikita sila pag nagpapadagdag ka ng services. Parang gano'n. So, pag rush plus $30, gano'n. Oo, mga gano'n. Oo, matatalino rin sila doon. Yung basic, $5. Oo, yung basic lang, $5. Pag kunyari, basic plus 1 revision, $5. Tapos kung kunyari, 3 basic plus 2 revisions, pwede mo nang gawing $20. Ganon. Ganon Mga sila. add-on, anong Oo, tawag mga add-on. O, kunyari, basic plus, 3 revisions, so $30 na. So, ganon yung technique nila. Paggawa na yung website ko. Oo, para meron kang portfolio. Sabihin mo lang sa amin ni LJ kung kailangan mo ng help in installing WordPress. Ay, dami ko ng experience yan. Oo. Pinag-aralan mo rin yun? Binitlipan lang ng Sa lang, self-study lang. Sa YouTube lang din, how to... Ano ba? Quick install ba yun? Or yung cPanel install? cPanel, tsaka quick install. Okay.
Oo. Frustrated IT student ako eh. Ako din eh. Frustrated fine arts and IT student. Ayan. Di ba? Ako din. Kaya meron din akong mga ganyan-ganyan color wheel. Ayan. Mm. Yes, meron tong replay divine. Kasi ipaprocess pa ni Zoom yung video, ganyan. Tapos, ipopost natin yung replay. Ayan, so kung wala na tayong questions, thank you very much and thank for your time. And also, baka makalimutan natin, LJ, yung course namin ni LJ na yung Work from Home, Be Awesome mentorship program. So, thank you very much for your overwhelming response sa Manila. It's closed na today. Kuklose na namin siya kasi baka OA na. Oo. Hindi ko na kaya ang Manila. And then, yung mga nasa Davao, LJ, magbisaya ka para ihikayan mo sila. Pero we have one enrollee na from Davao, si Joel Ceballos. Yay! Yay! Estudyante na ako. Notebook for him, LJ, di ba? Oo. So, inviting everyone, ginaimbitahan na ako mutanan para mag-enroll sa Be a Techie VA course, Davao edition or Davao branch. So, sa mga nagatanaw ani ng mga taga Davao or sa mga taga Manila na may friends kayo na from Davao or near there, please sabihan niyo sila na mag-enroll. Thank you! Ayan, yay! So, thank you very much, everyone. Thank you, Enteng. Meron kang notebook from me. Kunin mo sa akin sa IVS. Sa 30, sa 11, sa January, no? O sa 20, pupunta ka ba sa 20? 20. Oo, sige, dadalhin ko sa 20 ang iyong... Kasama rin si si LJ. So oo, ang iyong work from home, Be Awesome notebook, ilalagay ko na sa bag ko para hindi ko makakalimutan. Yay! Correct. Yay, may notebook ulit ako. Yay! Ayan. So, thank you very much, everyone. Have a good night. Bye-bye. Bye, everyone. Thank you. Bye, Enteng. Bye, Tan. Bye-bye.